Ako si Tanya. Pamimilit niya sa lalaking kausap. Ngumisi ito. Are you sure, miss? Rao has been married to Tanya for a long time now. They had a civil wedding. But right now, they had a church wedding. Nagsisinungaling ka. Ako si Tanya. Halos mangiyak-ngiyak niya pang tinuro sarili niya. Mababaliw talaga siya sa sinasabi nitong Tanya, ang bagong asawa ni Ruel. Paano mangyayari yun kung siya nga si Tanya? Nagsinungaling ba ang asawa niya sa kanya? Na ano, siya ba ang kabit? Pinatulan siya dahil Tanya din ang pangalan niya? Mabigat na bumuntong hininga ang lalaki. Ang kaninang matapang nitong ekspresyon ay tila napalitan ng pagkaawa. I think you are lost. Bulong pa nito bago narinig niya. Lakas loob siyang lumapit dito at hinawakan ng barasan nito. Hindi naman ito pumalag, ngunit nagsalubong ang mga kilay nito. Paano si Anton? Si Gavin? Paano mga anak namin ngayon kung nagpakasal siya sa iba? Naisip niya hindi nga babalik si Ruel sa kanila, pero hindi pumasok sa isip niya magpakasal ito sa iba. Paano siya ngayon at paano niya makukuha si Anton dito? I think you are really lost. Anton is Tanya and Rao's daughter. While that Gavin you are talking about is definitely not my brother's. Sinungaling. Anak namin ni Ruel si Gavin. For Pete's sake, hindi Ruel ang pangalan ni Rao. His name is Rao Frank Cuevas. Do you really think my brother will fall in love with a girl like you? Sigurado ka bang anak na kapatid ko yung si Gavin? Hindi niya yan iiwan sa'yo kung anak nga niya. Galit na ring tugon nito na nagpatanga sa kanya. Nabitawan niyang braso nito at napaatras. May punto ito. Isa lang ang ibig sabihin ng mga sinabi nito sa kanya at yun na nagsinguling sa kanya si Ruel. Mali, Rao pala. I don't know you, miss. But please go back to your family because my brother will never go back here. Mamamahala na siya ng mga negosyo. Malamig nitong paalala sa kanya bago sumakay sa magara nitong sasakyan. Natulala pa siya sa pag-alis nito, ngunit noong mapagtanto ng lahat ay napasalampak siya sa buhangin at tuloy-tuloy na naiyak. Guilty na guilty siya na may nangyari sa kanila ni Lyndon. Pero siya pala itong kawawa dahil nagpakasal sa ibang tingin niya asawa niya. Pakaramdam niya sasabog ang ulo niya. Sa mga nalaman, ngunit sa dami nun ay may malaking tanong siya sa sarili. Sino ba ako? Naiyak niyang tanong sa sarili. Wala siyang mahagip na sagot sa utak niya. Sana man lang pinaliwanag ni Rao kung sino siya at hindi yung iniwan siyang ganito. O baka naman hindi rin siya nito kilala at kinupkup lang siya dahil nangungulila ito sa totoo nitong asawa. Napangiti siya ng mapakla sa naisip. Wala ring pinagkaiba si Rao kay Lyndon. Pareho lang siyang ginamit pamalit sa mga asawa ng mga to. Hindi niya tuloy maiwasang maawa sa sarili. Bumalik siya sa simula. Hindi alam ang pangalan niya o saan siya nagmula. Tsak na wala ring nakakakilala sa kanya dito dahil kung meron na hindi siya tatawaging Tanya. Bumigat ang ulo niya sa sakit at pati dibdib niya yung nanikip. Pinilit pa rin niya sunduin si Gavin kila Aling Pasing, ngunit pati yun ay nagdagdag sa problema niya. Hindi pa nga niya nasusulyo pa ng anak niya, iniisip na niya kung sino ama nito. Wala namang mahalungkat ang leche niyang utak kung sino. Naiinis siya lalo. Sarili niyang anak hindi niya kilala kung sinong ama. Ayos ka lang bata niya, para kang may sakit. Puna ni Aling Pasing sa kanya, natigilan siya sa tinawag nito sa kanya. Kaya pala hindi niya maramdaman na yun ang pangalan niya. Dahil hindi naman pala talaga, gusto niya sanang itama ngunit wala naman siyang idea. Sa totoong pangalan niya, pilit na lang siyang umiti habang kinukuha si Gavin. Ayos lang po ako, salamat po sa pagbabantay kay Gavin. May pag-aalalang tumango ang ginang sa kanya, tumalikod na siya taalis pa sana, ngunit may gusto siyang itanong dito. Ito lang din kasi ang malapit sa kanya. Nga po pala, matagal niyo na po ba kami kilala ni Ruel? May ingat niyang tanong, nangunot ang noon ito. Bago-bago pa lang kayo rito noon, iha. Nagulat nga ako't may asawa pa si Ruel, akala ko'y single father siya. Kwento nito, para naman siyang maiiyak dahil doon, ngumiti na lang siya at nagpasalamat muli, bago pa man bumagsak ang mga luha niya. Pero pagka-uwi nila ni Gavin ay doon siya napaiyak ng malala. Sino bang hindi maiiyak sa sitwasyon niya? Hindi niya alam kung sino siya, sinong ama na anak niya at mas lalong wala siyang idea kung paano kikilalanin ang sarili niya. Para tuloy siyang estranghero sa mismong sarili niya. Hinagpis na hinagpis siya at halos kulang ang kanyang tulog. Ang maganang mga mata niya kinabukasan. Hindi nga nawalang pamamaga kahit nung oras na ng trabaho niya. At kahit nahihiya siya kay Aling Pasing ay iniwan niya doon si Gavin. Kailangan niya magtrabaho dahil kailangan niyang lumuwas ng Maynila. May pakaramdam siyang naroon ng totoong pagkatao niya. Ayos ka lang Tanya, kulang ka ba sa tulog?
Puna sa kanya ni Miss Nelly, pilit siyang ngumingiti kahit pa masamang pakiramdam niya. Kinakabahan nga siyang baka utusan siya nito sa kwarto ni Lyndon o baka ipatawag siya ni Lyndon. Ang lalaki yun pa naman ang ayaw niya makita. Hindi ngayon, lalo na't magang mga mata niya. Tsak niya hindi na niya ipakikipaglaban na may asawa siya dahil ang totoo ay kasal pala sa ibang tinuturing niya asawa. Napapaisip din siya na baka may asawa talaga siya at ang anak nila si Gavin. O baka naman may boyfriend siyang naiwan at naghahanap ngayon sa kanya. Hindi na niya alam kung anong iisipin. Pinagdarasal na nga lang niya na bumalik ng mga alaala niya para naman mahanap na niyang pagkatao niya. Sigurado ka, ayos ka lang ha, kasi ipapalinis ko ng todong room 302. Ani pa ni Miss Nelly na umagong na atensyon niya. Umurong yatang lungkot niya matapos marinig na maglilinis siya sa kwarto ni Lyndon. Sa room 302 po, hindi po ba pwedeng sa iba na lang? May kabang tanong niya, humalo kip-kip ito ngunit nanguso rin ng maliit. Ayaw mo ba? Makakahinga ka ng maluwag, wala na ring mag-uutos sa'yo kaya pinapalinis ko na. Po, litong tanong niya. Hay, sabi ko na wala nang mag-uutos sa'yo. Pagsikat ng araw kanina, umalis na si Sir Lyndon at baka hindi na sila babalik. Pinapalinis kong kwarto para sakaling may bagong guest na dumating. Paliwanag nito. Sa dami ng sinabi nito, tumatak lang sa isip niya na umalis na si Lyndon at hindi na babalik. Imbis na matawa siya nang lumo siya sa narinig. Umalis ba ito dahil nakuha na gusto nito sa kanya? Talaga bang hindi na ito babalik kahit papara na lang sa kanya? O bakit parang iiyak ka dyan? Akala ko ba ayaw mo inuutusan ka nun? Ligtas ka na nga. Malabo nang bumalik pa dito yon, Tanya. Ngumiti ka na dyan. Tinapi pa nitong balikat niya. Pilit siyang ngumiti ngunit sa totoo lang ay para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa mga narinig. Pinipilipit lalong puso niya at hindi mapigilan ng maluha sa kaalamang hindi na babalik si Lyndon sa resort. Akala ko ba magtatagal ka sa resort? Bakit ka nagyayang umuwi? Nalilitong tanong ni Julio kay Lyndon matapos nila makabalik sa Maynila. Ngayon nasa opisina sila ng dating kumpanya nila ni Beth. Nasa harap ng upuan si Julio habang siya nakaupo naman sa swivel chair. Dito siya dumiretso imbis na sa mansyon. I need to settle things with my daughter. Tapos na rin naman ang pag-asikaso negosyo doon. Malamig yung sagot sa kaibigan. Mas importante sa kanya makausap si Siren ngayon. Itatama niya pang pag-iisip nito may babae siya. Ilang araw na rin niya sinubukang kausapin ng anak ngunit tayo nitong kunin ng cellphone. Is that really the reason? O nagigilty kang may kinama kang may asawa? Shut it, Julio. She wanted that as well. Gigil ngunit mahina niyang bigkas, isa rin yan sa dahilan niya. Nagigilty rin siya na habang may nangyari sa kanila ni Tanya walang ibang pumapasok sa isip niya kung hindi si Beth. Ang bawat haplos niya rito at bawat dikit ng balat nito sa kanyang pamilyar, pakiramdam niya talaga si Beth ang katalik niya. I hope you know that you committed a sin, Ace. Sabihin na nating pareho niyong ginusto't mali yun, may asawa pa rin siyang tao. I know, but do you really think she's happy with her husband? Hindi niya ako hayaan kung masaya siya sa asawa niya. Pangatwiran niya, alam niyang baluktot din. Alam naman niyang kahit balibalik rin ang lahat ay nakagawa pa rin sila ng kasalanan. At kung tatanungin siya kung gusto niyang ulitin yon, uulitin pa rin niya kahit pakapalit na yung reputasyon niya. Gusto niyang punan ng pangungulila niya kay Beth at nakikita niya malaking tulong sa kanya si Tanya sa parteng iyon. You're repeating the same mistake, Ace. Kagaya lang din niya sa sitwasyon ni Beth, ang pinagkaiba lang na sitwasyon mo kay Tanya ngayon. Alam mo kasal siya samantalang kay Beth noon hindi mo alam na kasal siya. Anong gagawin mo? Ere-request mo ba kay Tanya na i-annul niyang asawa niya? Sarkastikong sermon ni Julio at sapul na sapul siya doon. Natahimik siya at napasandal sa swivel chair. Hindi naman niya mababawi pang nangyarit gaya na sinabi niya wala siyang pinagsisiyan sa nangyari. Mas gusto pa nga niya dahil napatunayan niya po pwede niyang isama si Tanya at alukin na magpanggap bilang si Beth. Ang lahat kasi dito'y kuhang-kuhang kay Beth. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na sumira ka ng pamilya Archie. Hindi nakakatawa't malamang na hindi rin matutuwa si Mark sa ginawa mo. May anak pa naman si Tanya. Mabigat nitong sermon bago tumayo tinahakandaan patungong pinto. Hindi niya tinawag o pinigilan ng kaibigan sa pag-alis. Alam naman niyang disappointed ito ngayon sa kanya at wala siyang plano suyuin ito. Dahil itutuloy pa rin niyang plano. Aayusin niya lang ang relasyon niya sa mga anak niya pagkatapos babalik siya sa resort. Mabigat din siyang huminga ngunit hindi rin nakatagal sa opisina. Umuwi siya sa mansyon ng lolo niya at makita pa lang ang kambal na sala. Ay agad niyang hinandang ngiti. Yun nga lang itong mapansin siya ni Sander kagad nung tumayo tinila si Siren patakbo sa hagdan. Sander, Siren! Tawag niya sa mga dito. Ngunit hindi naman siya pinansin. Nailing siya sa sarili tinanaw na lang mga anak na papaakyat. Hindi na nga niya masubaybayan ang paglaki ng mga to. Hindi na nga niya alam kung kailan sila huling nagkausap at ngayon nandito naman siya galit pa sa kanya. Kasalanan din naman niya kaya nga desidido siyang ipadala sa Maynila si Tanya.
upang maayos na niya ang kambal. Tingin ko'y palayo ng palayong loob nila sa'yo, apo. Dinig niyang bigkas ng kanyang lolo, nilingon niya ito na kalalabas na sa kusina at may bitbit pang whiskey. Sa likod nito ay ang katulong na may dalang tray na may shot glass at pulutan. I think I need that drink, Lo. Medyo frustrated niyang bigkas, tumawa lang na mahinang lolo niya bago siya nilapitan at tinapik sa balikat. Let's go to the garden and drink some whiskey. Alam ko namang hindi magandang pinagdaanan mo sa loob ng 2 taon, apo. Kung may kapangyarihan lang ako ibubuhayin ko si Beth, pakikisampadya nito sa kanya, pilit siyang umiti. Hindi din niya sinabing ngunit yun din ang balak niya. Bubuhayin niya si Beth sa katauhan ni Tanya. Gagawin niya lahat, mapapayag lang ito kahit pa sa dahas. Bahala ng asawa nito pero hindi siya titigil sa plano niya. Inabot sila ng gabi sa pag-inom bago pa siya pumunta sa kwarto niya, sinilip niya pang kambal sa kwarto ng mga to't hinalikan sa mga noon nila. Doon lang siya nakalapit sa mga to sa tuwing tulog sila. Umaasa siyang sa gagawin niya plano ay may babalik na niya sigla ng mga to. Nung mag-isa naman siya sa kwarto hindi niya siya nakatulog. Nagbala siya na itsura ni Tanya. Hindi siya nagpaalam rito at wala siyang maisip na rason para gawin yon. Kaya lang ay nakakonsensya siyang hindi niya sinabi. Hanggang makatulog yata ganun ang nasa isip niya. Nagulat pa siya nang makita si Connor sa kwarto niya at mga hampasin siya ng unan. What the heck, man? Are you gay? Nainis niyang tanong dito. Halos kasi katutulog lang niya pero heto't ginambala siya ng isa pang kaibigan. Alam niya iniiwan ito sa resort pero heto't sumunod pala sa kanila. You should wake up, dude. Sigaw pa nito, tinaas niyang gitnang daliri dito at sinubsubong mukha sa unan. Gusto pa niyang matulog. Masakit pa kasing ulo niya mula sa alak na inom at sa paglalakbay ni Tanya sa isip niya. Does the name Raw ring a bell? Bigla ang tanong nito na nagpakunot sa noo niya. I don't know that name. Sagot niya kahit pa pamilyar ang pangalan sa pandinig niya. What about Rowell? Hindi pa nito natatapos ang sinasabi, humarap na siya. Malamang na alam niyang pangalan ng asawa ni Tanya. Yun nga ang kinainis niya noong una nung banggitin niya ni Tanya sa gitna ng pagpapaligaya dito. What about that man? Kunot noong tanong niya. Umangat ang gilid ng labi nito. You might wanna go back to the resort and continue your nasty business with his ex-wife. I mean, nakangising bigkas nito. Nawalang kunot noon niya ng bahagya niyang umawang ang mga labi niya. What do you mean, Connor? Seryosong tanong niya dahil gusto niya makasiguro sa narinig, lalo tong umisi. I know what you did. Alam ko rin minamagitan sa inyo ni Tanya and I want to congratulate you. Nagpakasal ang live-in partner niya sa iba. Pwede ka nang bumalik sa kanya, pang-aasar pa nito bago pinakitang larawan ng kinasal ng lalaki sa cellphone nito. Hindi niya alam ang sasabihin sa kaibigan, naiinis siya na natutuwa. Naiinis siya dahil nakuha ang mga liwa ng lalaki at pinagpalit si Tanya. At natutuwa naman siyang may pagkakataon na siyang kunin si Tanya. Bakit parang hindi ka masaya? Naguguluhang tanong ni Connor, pinirmi niya mga labi dahil ayaw niya na pang magdiwang. Are you sure hindi sila kasal ni Tanya? Tumikwas ang kilay nito. 100% sure they are not married. Si Ruel mismo nakausap na tinanggapin ang resort ni Tanya. Siya mismo nagsabi hindi sila kasal pero naisip ko na live-in partner sila. Turns out, Raw has another woman. Tinas niya kamay upang matahimik ang kaibigan niya, sapat na mga narinig niya dahilan upang hindi mapuknat ang ngisi niya. Hindi ka ba interesado sa sinasabi ko? May inis na tanong sa kanya ni Connor. It doesn't matter. Ang mahalaga hindi kasal si Tanya and I think I should go back na to the resort and claim her as mine. Mapanganib niya sagot bago agad na tumayot dumiretso sa closet. Tuloy-tuloy ng plano niya. Tanya, room 302, palinis ulit. Utos ni Miss Nelly sa kanya kung dati kakabahan siya na magpunta doon. Dahil alam niya si Lindo nang naroon, ngayon na hindi na. Totoo naman kasing hindi na ito bumalik, minsan nga kapag may bagong guest. Sa room 302 ay lagi niyang naisip na si Lindon yon pero lagi rin naman siyang nadidismaya. Pakibilisan na lang Tanya, may darating na guest mamaya at yung kwarto na yun ang gusto niya. Paalala pa ni Miss Nelly, agad din naman siyang tumalima, hindi na rin naman niya aasang si Lindon yon. Isa pang pagpunta niya sa Maynilang dapat na asikasuhin niya. Literal na hindi na rin kasi nagpaparamdam si Ruel sa kanya. Mabuting at mabait si Aling Pasing na kahit nabalitaan itong nagpakasal na si Ruel sa iba'y tinutulungan pa rin siya kay Gavin. Nagalit pa nga ito sa nalaman na talos isumpa si Ruel sa pang-iwan sa kanya. 1 buwan pa matapos makakapunta ka na ng Maynila, bulong niya sa sarili habang naglilinis ng kwarto na yun. Ipunin niya talagang sahod niya, kahit wala siyang idea kung anong dadatnan niya sa Maynila kung paano mabubuhay doon, itutuloy pa rin yung mga plano niya. Isa lang kasi tumatakbo sa isip niya kahit pa wala siyang alaala. Ang sigurado lang siya nasa Maynila ang totoong buhay niya. Pati nga ang paggamit sa pangalan ni Tanya gusto na niyang alisin ngunit hindi naman niya alam kung totoong pangalan niya. Pagkatapos niya maglinis ay kagad siyang sumakay sa elevator.
Sakto sa lobby ang bababa, ngunit paglabas naman sa elevator nahunot ang noo niya matapos malingonan ng dalawang lalaking kausap ang receptionist. Bakit ka ba nagmamadali, Lindon? Hindi naman yan aalis. Ayon ang katabi nitong lalaki. I'm just making sure I can catch her, Connor. Dinig niya sagot ni Lindon. Wala siyang idea kung sinong pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit bigla siyang kinabahan, isa pa paanong bumalik ito gayong dapat ay hindi na. Napalunok siya at mabilis na tumakbo papunta sa quarters nila. O at nanghinayang siya nung umalis ito kagad sa resort pagkatapos na may nangyari sa kanila at naisip na katawan lang niyang gusto nito. Pero ngayon makitang bumalik ito ay daig pa niyang bulkang sasabog. Hindi sa galit ko, hindi sa kaba. Parang gusto na lang niya umuwi at magtago na muna pansamantala. Nahigit niyang hininga nung maramdaman ng paghila sa braso niya. Literal na dumagungdong ang dibdib niya sa kaba ngunit nang marinig ang paghinga ni Miss Nelly ay kumalma siya. Pinagkalinis mo na ba yung kwarto, Tanya? Tarantang tanong ni Miss Lenny. Sa kanya habang niyuyugog ang braso niya. Tumikim siya at pilit ng umiti. Opo, ready na po yon. Noon lang ito kumalmat nakahinga ng maluwag. Napaypay ito bigla't binitawan ng braso niya. Mabuti naman, bigla kasing dumating si Sir Lindon. Gusto doon siya ulit sa kwarto ng yon. Kwento nito, kunwari wala siyang pakialam pero totoo'y kinakabahan na siya. Sana lang ay nakalimutan na siya ni Lindon pero hindi rin maalis sa isip niya na babalikan siya nito uutosan muli ng kung ano-ano. Miss Nelly, pwede po ba ako mag-undertime? Kukunin ko pa po kasi si Gavin. Napasimangot ito bigla hindi siya pinatapos. Akala nga hindi ito papayag pero tumanguri naman ang kinaluwag ng paghinga niya. Sige pero maghintay ka pa na kalahating oras. Nandiyan pa kasi Sir Conan at baka i-report kay Sir Alejandro na pinag-undertime kita kahit na may bagong dating na guest. Pakiusap nitong tinanguan niya kung alam lang nito iniiwasan niya talagang bagong dating na guest. Mga alis na ito iiwan na siya sa quarters nila ngunit lumingon pa to sa kanya. Nga pala, dala mo na muna ng bagong tuwalya at pagkain sa Sir Lindon bago ka umuwi. Hindi naman siguro yung magagalit, ikaw naman ang lagi inutusan niya. Muling habilin pa nitong nagpaawang sa mga labi niya. Nalaki yatang ulo niya sa utos nito, si Lindon ngang iniiwasan niya ngunit pinapapalapit naman siya dito. Nakagat niya ibabang labit hindi alam kung paano ululusutan yon. Ayaw pa naman niyang pumasok sa kwarto nito. Ang kaso'y wala siyang pagpipilian, wala rin siyang mautusang iba. Nag-iisip pa nga siya ng magandang pagtakas habang inaayos yung mga dadalhin para dito. Mag-doorbell ka lang tapos takbo na paalis. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Habang nakasakay na sa elevator, ganun talagang gagawin niya. Hindi nininti ang pagbuksan pa siya rito ng pinto. Kakatulkan siya pagkatapos itatakbo na pabalik sa elevator. Bahala na kung magalit ito, ang importante hindi magkrus ang landas nila. Pagkadating sa tapat ng kwarto nito, hindi niya maitaas-taas ang kamay para kumatok o patunugin ang doorbell ng pinto. Nanginginig ang kamay niya at maging mga tuhod din nangangatog. Nagdududa na nga siya kung makakatakbo pa siya paalis pagkatapos nito. Kalma, bulong niya sa sarili bago kumatok. 2 katok pa lang nagagawa niya kagad na niya hinanda ang sarili patakbo. Muntikan pa siyang madapa matapos marinig ang pagpihit ng pinto. Pero buti na lang inagawa niyang pumasok sa elevator. Hinihingal siya na pasandal sa salamin ng dingding nito. Nanghina siya at halos hindi na makahakbang pabalik sa quarters nila. Kung wala lang siyang kukunin sa locker, baka tumakbo na rin siya pa uwi, kahit pa nanghihina siya. Tapos na Tanya, kalma na. Paalala pa niya muli sa sarili habang hinahanap ang locker niya. Tumayo sa sarap ng mismong locker niya at binuksan iyon. Kinuha niya ang extra damit doon na balak ng iuwi. Akmang isasara na niya ngunit natulala siya na malaking brasong lumapat sa tabi ng locker niya. Nahigit niyang hininga matapos maramdaman ng presensya nito sa likod niya. At tila gusto sakupin ang buong katawan niya. Natuloy siya sa kinatatayuan ng maramdaman na mainit itong paghinga. Sa batok niya't lalo pa siyang hindi nakakilos sa pagdampi ng mainit ng labis sa gilid ng kanyang leg. Do you really think you can run away from me? Pausat mabigat nitong tanong. Hindi siya nakasagot. Nakatutok ang tingin niya sa bukas ng locker. Ngunit lalaki ang mga mata niya nung bigla na lang nitong sinara yun at agad siyang hinarap nito. Mahina pa siyang nagpaigik nung isinandal siya nito sa mismong locker. Ngunit naipot ang protesta niya sa kanyang bibig nang walang sabing sakupin itong mga labi niya ng marubdob. Nalaki ang mga mata ni Tanya habang nakalapat pa rin sa mga labi niya mga labi ni Lindon. Hindi niya alam kung paano ito itutulak. Ayaw niya magpadala sa ginagawa nito. Ayaw niyang bandang huli siya na naman ang maiwan sa ere. Pumigla siya ngunit ito rin naman ang mismong lumayo sa kanya. Kita pa niya kung paano pumasada sa ibabang labi nitong sariling dila. Pagkaraning malalim na tumingin sa kanya at piling ngumisi. Miss me? Mayabang na tanong nito, napanganga siya at hindi ito makapaniwalang tinignan. Akala ba nito nakakamiss talaga to? Akala ba nito ganun siya karupok na basta na lang po pwedeng balik-balikan? Binigyan niya ito ng dismayadong tingin bago umiling. Hindi po kita na miss sir, hindi ko nga po kayo gustong makita. May katapangan niya bigkas dahil yun naman talagang gusto niyang isampal dito. Kita niyang pagtalim ng tingin nito sa kanya. Nalamig man siya'y kinabahan ay pilit niyang tinulak ito palayo sa katawan niya.
Hindi naman siya nahirapan dahil nagpadala ito. At bago pa man siya nito mahawakan, muli agad na siyang tumalikod at mabilis sa tinakbong palabas ng locker room. Tumatakbo pa nga siya hanggang sa makalabas ng mismong resort. Halos hingalin siya sa pagtakbo pero hindi siya tumigil. Gusto na niyang lumayo doon. Alam ng delikado kapag muli silang naglapit ni Lyndon at wala siyang tiwala sa sarili niya. Kung kaya niya ba talagang hindi magpadala dito. Get a hold of yourself, Tanya. Bulong niya sa sarili pagkatapos tumigil sa pagtakbo at mahabol ang hininga. Pumikit siya ng mariin. Yun nga lang ay pagpikit niya ay nakangiting mukha ni Lyndon nang gumuhit sa isipan niya. Nakatitig ito sa kanya na tila ba mahal na mahal siya nito. Napamulat siya ng mga mata at luminga sa paligid. Akala niya kasi totoong nasa harap niya ito pero hindi. Likha lamang yun ang isip niya, ngunit wari ba'y totoong nangyari? Nailing siya at sinubukang burahin yun sa isipan niya. Yun nga lang ay ayaw talagang mabura sa isip niya na kahit taligaga na siya kay Gavin, ayun pa rin ang gumuguhit sa isip niya. Ayos ka lang, Tanya? Maingat na tanong ni Aling Pasing nung magpunta ito kinagabihan bago siya pumasok sa trabaho. Masakit lang pong ulo ko pero okay naman po. Pilit pa siyang ngumiti sa ginang na binuhat na si Gavin. Mumuntong hiningait at binigyan na naman siya ng nakakaawang tingin na lagi nitong binibigay. Simula nung nalaman nilang nagpakasal sa iba sa Ruel. Gusto mo bang umuwi ng Maynila? Bibigyan na lang kita ng pera. Agad siyang umiling dito. Hindi na po, makakaipon din po ako ng pamasahe. Ayaw niya umasa sa iba, ayaw niya abalahin pa ito lalo na't alam niya hindi na rin siya babalik sa lugar na yon kapag nakabalik na siya sa Maynila. Pagkaalis ni Aling Pasing na kasama si Gavin ay dumiretso niya siya sa resort. Sa bungad pa lang ay ramdam na niyang kalbaryong abutin niya. Ramdam na niyang pagbabalik talaga ni Lyndon na kahit hindi pa niya ito nakikita sa oras na yon, inatake na siya ng kaba.